po kayo ng pahayag na kailangang tapusin ng Senado ang impeachment trial ni VP Sara bago ito mag-adjourn sa June 13. Bakit po sa palagay ninyo kailangan? Kasi nasa ilalim ng rules mismo ng Senado na kapag natapos ang termino ng isang Congress ay tapos na rin ay suspended lahat ang kanilang mga proceedings. Na ibig sabihin lahat ng pending matters and proceedings tapos din sa Senado at hindi nila pwede itong ipagpatuloy. At kung ito'y may ipagpapatuloy, ituturing na parang bagong kaso yung impeachment na yan na nakapile na dyan sa Senado. Kaya kailangan matapos kagad nila yan kung nais silang tapusin bago matapos ang termino nila sa June 30, 2025. Ngayon, kung yan iaabutin ng ng panibagong Senado, yung bagong Senado, yung mga bagong miyembro niyan, ay hindi naman nakagapos ang kamay nila kung ano ang ginawa ng lumang Senado. They are not bound by the actions and deliberations ng old Senate. Kaya itong mga bagong senador, pwede silang tumutol sa anumang mga proceedings diyan sapagkat sila ay hindi bound by the deliberations or acts of the old Senate. At yan ay meron na rin basihan sa kaso noong Garciliano versus House of Representatives noong 2008 na pinagtibay mismo ng ating Korte Suprema na lahat ng mga pending matters and proceedings sa isang Congress, yan ay matatapos sa nasabing Kongreso at hindi pwedeng iyan ay ituloy sa susunod na Kongreso. Klarifikasyon, klarifikasyon lamang, Attorney Romy Macano. Ito po ay applicable dito lamang po sa Senado dahil dito po sa mababang kapulungan ay natuloy na nga po at natapos ang pag-aaral sa mga kaso at na-impeach na nga si VP Sara sa mababang kapulungan. Ang sinasabi po ba ninyo na back to zero kapag inabot ng June 13 ay sa Senado lamang? Sa Senado lamang, sa Senado yon. Pero ang mangyayari nga noon ay ituturing na parang bagong complaint yung naisampang kasong yan sa Senate natin. At kapag itinuring na bagong complaint yan, maaaring gawing depensa naman ng kampo ni Sara na may violation yan sa one impeachment rule within a period of 1 year. Kaya medyo magiging magulo ang sitwasyon ng nasabing impeachment complaint kapag yan ay hindi natapos sa kongresong ito ng present senators. Kaya sinasabi ko na dapat tapusin nila yan hanggang June 30. Yung sinasabi namang special session na patatawag ng Pangulong Marcos, doon maaari lang matapos yan. At pwede naman silang gumawa ng special proceedings nila dahil sa naiiba nga yung kasong ito at dapat nilang aksyonan yan, bagay na yan pagkat inihain nga yan sa kanila ng House of Representatives. Kung bago na po ang komposisyon ng Kongreso, ang mababang kapulungan, maaari po ba nilang isantabi ang ginawa pong impeachment ng nakaraang Kongreso, itong mababang kapulungan po? Well, depende na yan doon sa liderato ng bagong House of Representatives kung anong kanilang gagawin. Ngunit ang aking sinasabi, kapag hindi natapos yan, magkakaroon ng malaking problema ang nasabing impeachment case na nakasampa ngayon sa present Senate. Sapagkat maliwanag doon sa sinabi ng ating Korte Suprema na yung present Senate na yan ay hindi po pwedeng ang mga ginawa nila ay hindi naman bound o hindi nakagapos ang kamay ng mga bagong magiging mga senador. Sa June 2 pa raw tatalakayin po ang rules of impeachment sa Senado. Sa palagay po ba ninyo sapat na panahon yon? Baka kulangin, Corina, kasi kung June 2, kailangan pa nilang magkaroon ng publication ng kanilang mga rules of procedure na gagawin. Yung publication of rules ngayon ng present Senate, hindi mo pwedeng i-apply yung publication para sa susunod. Yung susunod na Senate, kailangan merong pa ring separate publication. Yun ang sinabi mismo ng ating Korte Suprema doon sa Garciliano versus House of Representatives nung ang kasong yun ay makarating sa Senado. Na napag-alaman na doon sa Senado, hindi nila na-publish yung rules of procedure. Nang ibig kong sabihin sa ngayon, kung sakaling dumating ang bagong Senado sa after the 2025 election, kailangan magkaroon ng bagong rules of procedure na merong publication. Ay ang publication yan, it will take effect, sabihin na 5 days after publication. Pagkatapos, bibigyan mo ng 10 days sa ilalim ng rules nila, 10 days for Sara Duterte to file an answer. Pagkatapos, the prosecutors will be given 5 days to file an answer.
halos 20 days na ang makukonsumo dyan. Paano pa mga gagawin nilang preparasyon para sa actual trial? So hindi matatapos yan by June 30 at matatapos ang termino ng mga present members ng Senate. Wala naman pong Magkakaroon again ng malaking problema. wala naman pong ipinagbabawal ang konstitusyon sa ngayon o prohibisyon na pwede na nilang talakayin itong impeachment ngayon sa Senado. Well, wala naman pinagbabawal ang konstitusyon sapagkat sa ilalim ng saligang batas, sinasabi lamang doon na ang ating Senado ang may kapangyarihan na lumitis at maghusga ng isang impeachment case. Kaya depende yan sa Senate. Pero merong sariling rules of procedure ang Senado na dapat nilang susundin. At maliwanag nga doon sa Rule 54 ng ating Senate na lahat ng pending matters, lahat ng pending proceedings shall be terminated upon the expiration of one Congress and may be taken up by the succeeding Congress as if presented for the first time, na parang ngayon lamang isasampa ang nasabing kaso. Pero huling tanong na lamang po, gayon man ang mga rules and regulations upon majority vote at naisin po ng bagong Senado na ipagpatuloy na lamang po ang kanilang naabutan, pwede rin po yun. Well, maaaring nga po pwede yun, pero palagay ko magkakaroon ba na malaking problema yan. Kasi nga, ang sinasabi ng rules nila, that case will be treated as if it was filed for the first time. So, palagay ko gagamitin yung depensa yan noong mga respondent ni Sara na, parang tituturing mo na bagong file lamang yan. Okay. Sapagkat yan ay bago lamang. Maraming salamat, veteran election lawyer Romulo Macalintal.